Magandang araw, magandang gabi mga kaps, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, Nobs Vlog, nagbabalik. So meron akong ipaglilingkod sa inyo guys, no? Dito sa content ko. May isang vlogger kasi akong napanood sa FB na naitag sa akin ng kaibigan. Panoorin ko daw. So siyempre, interesado rin ako doon. Nagulat ako ngayon nung binuksan ko yung content niya dahil sa panglalait at panghahamak sa Iglesia ni Cristo yung kanyang mga sinasabi. Nagpauna siya, sabi niya na hindi daw lahat, no? Yun, may mga matitino rin daw na Iglesia ni Cristo. Pero nung panoorin ko, abay, nilalahat na. Ako'y namangha. Kasi, may isang hayop na naman naligaw na palakol ang hugis ng baba na babanatan ni Nobs Vlog. Ayaw, di ma. Nobs Vlog. Ang vlogger nakakampi ninyo sa katwiran. Okay. So ito mga guys ha. Bago tayo magtuloy, konting support naman muna, no? Paki-like yung channel ko at malaking suporta na po yan para sa katulad kong nagsisimula pa lang magbablog, no? At doon naman sa mga bagong viewers natin, syempre po, paki-subscribe naman po ang channel ko. Maraming salamat po. So ito po, no? Bago natin pagpatuloy yung pagkomento natin dito sa kanya, ay panuorin muna natin yung ilang mga video niya, no? Yung mga sinabi niya dito sa kanyang content. Okay? Let's go! Manda kayo mga guys, mga kaps ha? Medyo masakit-sakit na naman ito para sa mga kaps natin ng mga Iglesia ni Cristo. Pero sabi ko nga, huwag kayong mag-alala. Dito si Nobs Vlog, kakampi ninyo. Let's go! Pa! Hello guys, eto na naman ako. At ito, pag-usapan naman natin. Kakatapos lang ng live ko sa FB. Anyway, may nagtag na naman sa akin ito. Isang INC na naman. At galit na naman sa akin. Ako nagtataka sa mga INC, no, na siguro ito may mga posisyon, mga diakono, ako kung ano-ano pa. Pero ito, familiar sa akin tumukan to eh. Hindi ba broadcaster to? At galit na galit. Ikinontent ako. Puro pictures daw ako sa INC. Kesyo ganyan na. At ang rally raw nila transparency. O sige, ito, sagutin natin itong mga INC ito. Unang-una, kayong mga nasa INC, hindi ko naman nilalahat ha. Yung may marami diyang matitino. Ito lang, itong mga ito. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayo ba ay sobrang pikon? Nagtataka ako sa lahat ng reliyon. Kung tirahin nyo nga ang Katoliko, kung tirahin nyo nga ang mga ang ibang mga religious sector, ang mga born again, ganun-ganun na lang, wagas. Tapos pag kayo ang natitira, takot kayo. Pag kayo ang natitira, pikon kayo. Ayan, mga guys, mga kababayan, ang tanong niya, no? Sobrang pikon daw ang mga Iglesia ni Cristo, di ba? Kasi daw, kung tinitira daw ng Iglesia ni Cristo ang ibang reliyon, ay wagas. Pero kung INC daw ang tinitira, takot daw at pikon. Di ba yung title niya diyan sa kanyang yung content niya Iglesia ni Cristo Pikon, sabi niya. Alam mo kasi hayop na hugis palakol ang baba, no? Ganito lang 'yan. Hindi napipikon ang Iglesia ni Cristo. Kundi galit. Galit na lang sabihin mo, wag hindi pikon. Kasi nga po, galit ang Iglesia ni Cristo doon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan. 'Di ba? Yung walang alam, tapos pinagbibintangan, so galit. Siyempre, kahit sino, kahit ikaw din pagbibintangan ka na hindi mo naman ginagawa. Pinagsasalitaan ka ng mga bagay na wala naman siyang alam tungkol sa iyo. Siyempre, magagalit, makakaramdam ka ng galit doon sa tao na yon. Kasi nga po, ang pagsisinungaling ay sa dyablo po yan. So galit ang Iglesia ni Cristo sa mga dyablo, sa mga kasinungalingan. Gawain kasi ng dyablo yung pagsisinungaling. Kaya ngayon, ikaw kasi, nalahian ka ng dyablo, kaya mahusay kang magsinungaling. So, galit kami. Ganon. Di ba?
Ngayon, eto yan. Sabi mo, bakit napipikon? Bakit magagalit ng Iglesia ni Cristo? Eh kung pag sila naman ang tumira ay sa ibang reliyon ay wagas. Aba, may ginagawa bang pagtira ang Iglesia ni Cristo sa ibang relihiyon? O, yan ang tanong ko sa iyo, nasasagutin mo ha. Ngayon, masasabi mo bang pagtira yung sinasabi o yung pagpapahayag ng katotohanan? Halimbawa, kasi alam mo naman, Iglesia ni Cristo, Biblia ang ginagamit. Pag nababasa sa Biblia, tinuturo ng Biblia na bawal ang paglikha ng mga larawan at ribulto na paglilingkuran sa sambahin or ipoprosesyon pa sa mga sa daan. So ngayon, sinong gumagawa nun? Ngayon, pag tinukoy at binanggit namin yung reliyon na gumawa na nagpa-practice nun, paninira? Pangtitira? Di ba? May utak ka naman eh. Alam mo naman ang katwiran eh. Pero kung talagang nalahian ka ng dyablo at sarado yung isip mo, kontaminado ng kasamaan, hindi ko maintindihan yan. So, malayo ka sa katotohanan. Di ba? Yan. Mahirap talaga pag itong hayop hugis palako lang babay. Di ba? Hindi kita minumura. Pinapakita ko lang yung katauhan mo. Kasi pati ugali mo, di ba? Pati yung ugali mo, wala eh. No? 70, di ba? Ayaw, di ma. Okay. So, ano pa ba? Ano pa ba yung pinagpuputok ng butsi mo? Ito, panoorin natin yung sunod mo na tanong, ha? Okay, ito yung sunod mo na tanong. Mga kong tanong, mga kriminal ba kayo? Ito, seryosong tanong. Kriminal ba kayo? Kriminal ba ang mga miyembro nyo? Kasi lahat ng mga miyembro nyo, sinasabi sa akin, mag-iingat ako eh. Binabantaan ako ng mga miyembro nyo eh. Pinagtatatakot ako. Eh akala naman, matatakot ako. Pukin ang ina nyo! Palagay nyo sa akin, pukin ang ina nyo! Matatakotin nyo, wala akong pakialam kung INC kayo. Ako, nagsasabi ako ng saloobin ko, nagsasabi ako ng totoo. Sasabihin nyo, hindi politika yung inyong rally? O ano nangyari nung huling rally ninyo? Umakyat si Marco Beta. O di ba ba? Ano? Pro BBM o pro Sara o ano? Di ba pinasukan nyo ng politika? Huwag nyo nang gawing tangan tao. Kung natatangan ninyo, yung mga miyembro ninyo, dyan na lang sa mga miyembro nyo, yung mga poker ang ina nyo. Ang galing magmura, di ba? Kala mo naman, ay kaya niyang pangatawanan yung mga sinasabi niya. Tinanong mo kung kriminal ba? No? Kriminal ba kayo? Kriminal ba ang mga Iglesia ni Cristo? Kasi sabi mo, binabantaan ka at tawag doon, sinasabihan ka na mag-ingat ka. Pag ang sinasabi or nababasa mo sa comment section mo ay sinasabing mag-ingat ka, ano yon siya? Kriminal na yon? Ha? Saan ka nakapag-aral na ganyan ang definition mo doon, ang conclusion mo kaagad sa ganung mga bagay? Pwedeng sabihin babala, di ba? Binababalaan ka, pero yung pagbababala, hindi ibig sabihin krimen yun. Kasi, ang babala, paalala yun sa'yo na pwede, mag-ingat ka. Bakit? Kasi ganito lang yan. No? Sa ganyang pag-uugali mo, hindi lang mga Iglesia ni Cristo, ha? Kahit ibang tao, kasi marami kang binabanatan dyan sa page mo eh. Pag naglalakad ka ngayon sa daan, no? At nakasalubong mo or makilala ka nung taong mga binabanatan mo, minumura mo dyan, nilalait mo, ano sa palagay mo ang magiging reaksyon nila? Ano sa palagay mo yung pag nagsalubong kayo at namukhaan ka nila? Ano sa palagay mo ang mangyayari? Hahalikan ka nila? Katanga naman ng mag-isip ng taong ganyan, no? Ganyan yung pag-iisip. Napakatanga naman ng taong ganyan ang mga konklusyon niya. So, siyempre, yung pagbababala sa'yo, no? Parang ibig sabihin niyan, mag-ingat ka. Di ba? Kasi hindi mo hawak ang isip ng tao. Kasi ganito yan. Pag napundi, napuno, naubos ang pasensya ng tao na siyempre ganyan,
no? Binubungangaan mo, nilalait mo. Oh, hindi naman ikaw nagpapakain sa kanila, wala ka namang naiambag tulong sa kanila, tapos murahin mo, pagbintangan mo ng kriminal, mga kung ano-ano, no, masasamang salita. Abay, sabi nga ni FPG, no, kapag puno na ang salop, abay, kinakalos yan. Kasi pantay, di ba? Ayan. Kaya, pinag-iingat ka lang po, no? Mag-iingat ka at kung pwede, baguhin mo yung style mo. Oh, ganon yan siya, di ba? Ay, na lang talaga, oh. Makapag-vlog lang kasi, para lang dumami ano yan? Magkaroon lang ng content, magkaroon ng maraming viewers. Bay, sinasanla na yung kaluluwa kay Satanas. Gagawin na yung pagmumura, pagsisinungaling dito sa social media. Ini-impluensyahan mo ng maling paniniwala, maling isipan yung mga viewers mo. Marami kang viewers, oh. Yung mga viewers mo, gustong-gusto yung mga ginagawa mo, na-impluensyahan mo sila ng kasamaan, di ba? Ay, na lang, oh. So, ayan, yung epekto sa taong bayan, sa mga tao. Natuturuan mo sila ng hindi magandang pag-uugali. Okay, so ito pa. Panuorin pa natin yung iba mo pang mga sinasabi. Oh, mga Kaps, mga guys, tuloy lang panonood, ha? Tuloy lang panonood, ha? wag tumaas ang pressure pressure ng dugo. Napapailunggo tayo nitong ginagawa ng ano na to, eh, no? Okay, sige, tuloy. Ako patatakutin nyo, ha? Ano ka ba kayo, mga kriminal? Ang mga miyembro nyo ba pinapatunayan yung mga kriminal? Para pagbanta-bantaan ako? Putot nyo. Tapos sasabihin nyo transparency. Bakit hindi nyo sabihin niya kay Marco Beta? Ba't hindi nyo sabihin kay Marco Beta yung transparency niya? Ang tanong ko sa inyo, sige nga, sabihin nyo nga kay Marco Beta yan, yung transparency niya. Yung pangako niya sa mga tao, yung panluloko niya, pambubudol niya, yung pagtatanggol niya kay Sayan. Hindi nyo napansin ang mga pinagtatanggol ninyong tao? Puro kriminal? Puro may kaso? Simula pa sa kay Erap hanggang ngayon, di ba? Puro kriminal ang pinagtatanggol niyo, puro may kaso at may anomalya. Abay, galit na galit pala ito kay Senador Marcoleta. Di ba? Ayan, oh. Hindi siya conforme doon sa mga performance ni Senador Marcoleta. Eh, si Senador Marcoleta lang yung pinakamagaling dyan, eh. Di ba? Oh, si Marcoleta, ang ipinagtatanggol niya, yung batas, hindi yung mga kriminal, hindi yung mga sinasabi mong mga kinakampihan. No, hindi. Hindi ka naman kasi, sarado kasi yung isip mo, eh. Diba? Hindi mo iniintindi ang lahat, pero alam kong naiintindihan mo yan. Kaya nga lang, natapalan nga lang ng pera yung isip mo. Kaya, ganyan. Nakikita naman, eh. Hindi mo may kakaila yan. Kasi, kita naman ng taong bayan yung mga pangyayari, kung anong ginagawa ni Senador Marcoleta at kung anong ginawa ng Iglesia ni Cristo sa rally, kung ano yung mga layunin, pero ikaw binibigyan mo ng ibang pagkahulugan, no? At nag-uopinyon ka ng mga bagay para sa ikasisira, para ibig sabihin minamanipula mo yung katotohanan. Oh, ganun lang yan kasi nga po natural lang. Pera na yan, eh. Di ba? Oh, walang kakainin, eh. Pag walang bayad, eh. Oh, di ba? Kahit na isan lang kaluluwa sa Diablo para lang magsinungaling, kasi ang kasinungalingan ay kamag-anak yan ng Diablo, mga kampo ng Diablo. Ayun. Di ba? Oh, di bali nang magsinungaling, di bali nang magmura, no? Manglait ng mga tao, basta kumeta lang. Ganon yan siya. Mga guys, mga Kaps, hanggang dito muna. Bibigyan lang natin ng part 2 ang ating reaction sa tao na ito. Kasi may pupuntahan pa ako. Ha? Okay. Huwag kalimutang suportahan Nobs Vlog at abangan ang susunod na episode.